Sa mga kapatid, para sa schedule ng ating morning revival preview ngayon, ang schedule ngayon ay week 40, day 3. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Deuteronomy 33:17, and his horns are the horns of the wild ox. With them he shall drive peoples to the ends of the earth together. Revelation 3:1, these things says he who has the seven spirits of God. Amen. So yung mga Bible verses natin ay punong-puno ng mga pagsasalarawan. Doon sa unang verse, binabanggit dito na siya ay merong sungay. Amen. May sungay. At ang kanyang sungay ay sungay na isang mabangis na toro. At sa pamamagitan nito, kanyang itataboy ang mga tao sa hantungan ng buong lupa. So, kahapon binabanggit natin na ang ating Panginoon ay isang kordero. Pero dito binabanggit na meron siyang sungay. At ang sungay niya ay katulad ng sungay ng mabangis na toro. So alam niyo naman ang eksena na kung saan nandiyan yung toro na merong sungay. Yan ay kakatakutan. Diba? Mapuwersa yan at malakas sa panahon ng labanan. At binabanggit dito na itataboy niya ang mga tao sa hangganan ng lupa. Ibig sabihin, meron siyang malakas na puwersa upang ang mga tao ay makontrol niya. Amen. Doon sa sumunod na verse, binabanggit sa atin dito ang isa na merong 7 espiritu ng Diyos. Siyempre, yung 7 espiritu na yan, paulit-ulit na binabanggit natin, ay ang 7 ulit na pinatinding espiritu sa huling kapanahunan. No, mula sa pagiging isang espiritu na nagbibigay buhay, napatindi siya ng 7 ulit. No, sa mga huling kapanahunan, punong-puno ng lakas para sa pagsasagawa ng buong ekonomiya ng Diyos. Magbabasa na ako. In Revelation 5:6, John says that the Lamb has 7 horns. Horns signify strength in fighting. Christ is the redeeming Lamb, yet he has horns for fighting. He is the fighting redeemer. His fighting is complete, perfect, and complete in God's move. Amen. As signified by the number 7. Amen. So yung 7 ay sinasagisag ng complete move. Kakumpletuhan ng pagsasagawa ng Diyos. So noon binanggit natin yan. Halimbawa, nung ang Panginoon ay gumawa sa kanyang paglikha, na kumpleto ito sa loob ng 6 na araw at sa 7 araw, nagpahinga siya. Kaya ang 7 araw ay kumpleto, sumasagisag sa kakumpletuhan ng paggagawa o pagsasagawa ng Diyos. Bakit natin binanggit yung 7? Sapagkat sa Revelation, sinasabi sa atin na meron siyang 7 sungay. Okay? At ang 7 sungay na ito ay ang kanyang kalakasan upang makibaka. Kaya itong manunubos na kordero ay may 7 sungay para sa kanyang pakikibaka. Siya ay ang nakikibakang manunubos. No? At ang kanyang pakikibaka ay perpekto at kumpleto na sinasagisag ng 7. Revelation 5:6 also says that the Lamb has 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earths. Amen. So binabanggit din sa atin na ang kordero ay merong 7 mata. So una, 7 sungay. Tapos yung 7 sungay ay siyang 7 mata. So hindi hiwa-hiwalay ito. So ito ay iba-iba ang kahulugan. 7 sungay na siya ring 7 mata. Okay.
At itong 7 mata, siya rin ang 7 espiritu na isinugo sa buong sangkalupaan. So ano siya ngayon? Siya ang 7 espiritu na gumagawa sa buong sangkalupaan. Ang gumagawa ngayon ay ang 7 espiritu. Ang 7 pinatinding espiritu. Pero meron siyang aspekto muna ng 7 sungay na nakibaka siya, lumaban siya, nagtagumpay siya. At pagkatapos sinasabi, yung 7 sungay, yan din yung 7 mata. At ito namang 7 mata, ito yung humahatol, nagsisiyasat, nagsasaliksik. So yan naman yung function ng 7 mata. At pagkatapos binanggit sa atin, yung 7 mata ay ang 7 espiritu na ngayon ay isinugo sa buong sangkalupaan para sa pagsasagawaan ng Diyos. So yun yung mga, para may mga development siya. At bawat yugto, merong mga pagsasakatuparan ng mga particular na gawain sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Amen. Christ as the redeeming lamb has 7 observing and searching eyes for executing God's judgment upon the universe to fulfill God's eternal purpose, which will consummate in the building up of the new Jerusalem. O bumalik tayo doon sa mata naman. Kasi siya, basta yung 7 yan, 7 aspekto, 3 aspekto ng 7. Sungay, mata, spirito. Yan, para matandaan nyo. So, bumalik tayo doon sa aspekto ng mata. So, sinasabi niya, itong mata ay para sa pagsisiyasat at pagsasaliksik. At itong pagsisiyasat at pagsasaliksik, ay para sa pagsasagawa ng paghahatol. So, yun, humahatol siya. At itong paghahatol na ito ay kaagapay ng kanyang paggawa ngayon bilang 7 espiritu. Humahatol siya. So mga kapatid, kailangan maintindihan natin ito sa isang malawakang pananaw. Hindi lang sa isang maliit na pananaw na paghatol niya sa mga pang-individual na tao. Sapagkat binabanggit dito ang pagsasagawa ng Diyos sa buong sansinukob. Huwag niyong isipin na ang Diyos natin ay nananahimik. Hindi. Meron siyang ginagawa sa buong sansinukob ngayon. Alalahanin natin, siya yung isa na nakaupo sa trono ngayon. Ang buong sansinukob, ang buong sangkalupaan, ay naaabot niya. Naaabot niya ngayon yan. Namamahala rin siya dyan. At nagsasagawa siya ng maraming bagay. At isang particular na sinasagawa ng Diyos natin ngayon sa buong sangkalupaan ay ang paghahatol. Kaya mapapansin niyo yung mga sitwasyon sa mundo. Bagamat merong mga umiiral na kaguluhan, kasamaan, katiwalian, at mga bagay na ginagawa ni Satanas na sa panahon ng sa pansamantalang kapanahunan, may panahon na pinapabayaan ng Panginoon yan. Pero biglang tumadating yung kanyang paghahatol. At ito ay makikita rin natin sa mga kasaysayan. So yun ang ibig sabihin nito. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung mga masasamang leader ng mundo, mga naging leader, naging hari, naging diktador, di ba? Mapapansin niyo, hindi naman sila mga tumagal. Dumating din yung panahon na sila ay hinatulan at pinahinto na. So walang isang leader na umiiral ng isang pangmahabang panahon. Umiiral sila pansamantala, nakakagawa sila ng mga masasamang bagay, pansamantala. Pero sa isang punto ng kanilang buhay, humihinto na rin sila. At sasabihin ko sa inyo, pansinin ninyo, karamihan sa mga masasamang leader ay namatay sa isang hindi normal na paraan. Di ba? Mga
kinatakutan, mga kilabot, nakakakilabot ng mga leader. Pero natapos din. At nang sila ay matapos, sila ay namatay sa isang hindi pangkaraniwang kamatayan. No, ang iba sa kanila ay pinatay. Ang iba ay inexecute, pinatay talaga. Ang iba naman ay nagpakamatay. So mga kakilakilabot na wakas. Hindi ba yan paghahatol? Paghahatol yan ng Diyos. No. Halimbawa, yung mga Caesar ng Impero Romano at sasama lahat niyan. Mga pinakamasasamang tao na nabuhay sa mundo ay yung mga Caesar. Yung mga crime nila, lampas, no, sa mga mga matitinding crime, mahigit pa ang kanilang mga krimen. Mga incest, mga immoral na tao, mga pumapatay ng walang awa. Diba? So, basahin niyo yung mga history. Ang iba dyan, nagpakamatay na lang. Ibig sabihin, hindi na nila kinaya yung kasamaan nila. Sila na mismo ang tumapos sa buhay nila. Ang iba naman, talagang minurder, pinatay. Diba? Maski ito mga huling kapanahunan, ganyan din. Mga leader, diba? Si Saddam Hussein, napakamakapangyarihan na tao. Pero ang kanyang wakas, binigti lang siya. Diba? Si Gaddafi, napakamakapangyarihang tao sa lugar ng Libya. No, pero isang karumal-dumal na kamatayan. Dinumog ng mga tao at pinatay ng tao. Di ba? Si Hitler, no, isang masamang leader na nagsanhi ng kamatayan ng milyong-milyong tao. Pati mga Hudyo. Di ba? Isang araw, kinitil din niya yung sarili niyang buhay. Kaya, mapapansin ninyo, ang kamay ng Diyos andyan sa sangkalupaan, humahatol, nagbibigay ng wakas. Kaya huwag tayo mataranta. Kung minsan may mga nangyayari sa mundo na naiinis tayo kasi nagdadala yan ng pahirap sa mundo. Pero ano nangyayari? Pag sinabi ng Panginoon, hanggang diyan ka na lang. Natatapos na rin sila. Maski yung mga masasama talaga, sila Bin Laden, nawala rin, napatay na rin. Di ba? Yung isa dyan sa Iran, na napakatindi rin, nawala na rin, napatay na rin. Kaya, minsan may mga leader naman na masama, nakatago lang yung kasamaan nila. Nakatago lang. At nagugulat na lang tayo. Bakit namatay ito? Bakit pinatay ito? Sa kamayan ng Diyos Kaya, yun ang epekto ng mata, humahatol. Amen. Okay, so tuloy ko yung basa. Amen. Therefore, in Zechariah 3:9, he is prophesied as the stone, the top stone with 7 eyes for God's building. The 7 eyes of Christ are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And they run to and fro throughout the whole earth. So yung Espiritu, pumaparoon at pumaparito. Ibig sabihin, tumatakbo siya sa buong mundo. Gumagalaw siya. Sinasaliksik niya ang buong mundo. At siya ay merong operation sa mundo ngayon. Bagamat yung mga leader, yung mga tao sa mundo, hindi nila yan alam na sa gitna, sa likuran ng lahat ng bagay sa mundo, merong isa na namamahala. No, wala naman silang takot. No, pero hindi nila alam na merong isa na gumagawa. Ang 7 espiritu. No, sapagat ang 7 espiritu, ito naman yung gumagawa upang maisagawa ang walang hanggang layunin ng Diyos. Ito namang mata ay patuloy na nagsasaliksik. Oo, nagsasaliksik. At siya ay nagsisiyasat, nagbabantay, nagsasaliksik, at tinitignan niya, sino ba yung dapat huminto na? Ano ba direksyon dapat ang meron dito? Kaya soberano ang ating Diyos.
At sa kahuli-huli ang panahon, anong mangyayari? Ipapahayag ang ebanghelyo ng kaharian. Okay? And the end shall come. Yun lang. Di ba? Kaya tayo, nakapokus tayo sa ekonomiya ng Diyos. Sa mga spiritual na bagay. Yung mga pangsansinukob na mga kaganapan, huwag tayo mabahala dyan. No? Huwag din tayo mangamba dyan. Marami mga threats, mga balibalita. Oo. Noon nga, may nagtatanong Brother Danny, baka magkaroon ng nuclear war. Wag niyo masyadong pinapansin niyo mga ganyan. Tandaan niyo, ang buong sansinukob, okay, ay may isang namamahala dyan. At sinasabi sa atin, yung 7 espiritu, okay, run to and fro, nagpaparot parito, sinasaliksik ang buong sansinukob at naghahanap ng daan upang pasulungin ang gawain ng Panginoon. Amen. So today's reading na ako. When we attend a church meeting, we are under a special kind of observation. Before we attend the meeting, we may speak freely, but after the meeting, Christ regulates our speaking. Ito, ano na to? Mga personal leading na to. Ito yung mga obserbasyon na pampersonal na sinasagawa ng Espiritu ngayon. Ang kanya mga pagsisiyasat sa ating pamumuhay ngayon. Magandang halimbawa. So may mga panahon, sapagkat ang church meeting ay mahalaga sa atin. Ito yung buhay eklesiya. So mga kapatid, gusto kong ipaalala, ang buhay eklesiya ay ang buhay pagpupulong natin. Napakahalaga. Kung kayo ay na-impress doon sa pananaw na pinakita sa atin, kung saan ang anak ng tao na siyang mataas na saserdote natin ngayon, ay lumalakad sa gitna ng mga gintong patungan ng ilawan at sinasabing direkta sa atin ng Apokalipsis na itong mga gintong patungan na ito yung eklesiya ngayon. Ito yung church ngayon na pinamamahalaan ng Panginoon. So, naglalakad siya dyan sa gitna. Ibig sabihin, namamahala siya sa mga eklesiya. Ito ay particular na inaasikaso ng Panginoon ngayon. Dito nakatuon ang gawain ng Panginoon ngayon. Nasa gitna siya ng mga eklesiya. At dahil dyan, meron siya mga particular na leading sa personal na buhay natin. Kaya binanggit yung church meeting. At tayong mga dumadalo sa mga pagpupulong ng eklesiya, merong personal na pagsisiyasat ang Panginoon sa atin bilang espiritu. Kaya sinasabi, madalas, bago tayo magpulong, wala tayong control sa ating pagsasalita. Lahat ng gusto mong sabihin, sinasabi mo. Ibig sabihin, hindi mo alam, nagmamasid ang Panginoon sa iyo. Pero ang mahalaga, dinala ka niya sa meeting. Pagkatapos mo mag-meeting, may isang epekto ang meeting sa atin. Ang ating malayang pagsasalita ay naregulahan ng kanyang pamamahala sa loob natin. Pagkatapos ng meeting, hindi ka nakatulad kanina. Parang hindi mo na masabi yung mga gusto mo. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang Panginoon ay gumagawa sa loob mo. Sa pamamagitan ng isang meeting, binago ka niya. Kanya. Yan ang epekto ng pagpapastol ng Panginoon sa atin na may kinalaman sa ating buhay eklesiya. Amen. Ito pa. In the evening, some kind of inner voice within us may urge us to go to a meeting. It may not be our natural preference to go, but we cannot avoid going. Then when we arrive at the meeting, we touch the living Christ, the burning, searching, enlightening,
and observing reality of Christ as the life-giving Spirit is in the churches. So ito, marami mga sa atin, naging karanasan natin ito. Kung minsan may mga natural tayong damdamin na ayaw natin pumunta sa meeting. Maaaring napagod ka na. Kasi madalas, pag pupunta na sa meeting, bigla mo mararamdaman yung pagod mo. Nung hindi mo naisip mag-meeting, parang malakas ka naman. Diba? Pero meeting, gabi na. Kung minsan nga, mga online meeting lang yan. Gabi na. Parang bigla, pagod na ako. Pero ganun pa man, nag-meeting ka pa rin. Sapagkat malakas din naman ang espiritu kaysa sa laman. Diba? At nung dumalo ka sa meeting, hindi mo inaasahan, nahipo mo ang buhay na Kristong ito. Alam niyo ba tayo, mayroong mga pagkakataon na espesyal ang pagkahipo natin sa Panginoon. Hindi ordinaryo. Ako, minsan nasusubukan ko yan eh. Merong mga panahon na biglang nahihipo kong Panginoon sa isang special na paghipo. At sa panahon na yan, nagkaroon ka ng pandama na ang Kristong nahipo mo ay nag-aapoy, nagsasaliksik, nagbibigay liwanag, at siya ang realidad ng Espiritong nagbibigay buhay. So may mga ganyang karanasan. At ito ay nangyayari madalas sa panahon ng ating pagpupulong. Kaya madiin ang salita ng Panginoon na huwag natin pabayaan ang pagtitipon natin. Huwag natin siyang pabayaan. Ang ibig sabihin na huwag natin pabayaan, huwag mong baliwalain. Daluhan mo pa rin siya. Puntahan mo pa rin siya. Sapagkat nandyan ang Panginoon. Amen. The seven spirits are the seven eyes by which Christ expresses himself. Whenever the Lord looks at us within his eyes, we can understand if he is happy or unhappy. By looking at us, he transfuses all that he is into our being. His seven eyes are gazing at us to infuse God into us. Amen. So, ano ito? Infusing. Paglalalin. Sabagat paulit-ulit na binabanggit natin, ang buong ekonomiya ng Diyos ay ang layunin ng Diyos na isagawa ang kanyang sarili sa loob ni Kristo tungo sa atin. Ano ito? Ito ay infusing, paglalalin. Dispensing, pamamahagi. Di ba? Feeling, pagpupuspos. Abiding, pananahan sa atin. So lahat ng mga binabanggit natin na mga terminolohiya ay nakapaloob sa buong ekonomiya ng Diyos sa kanyang layunin na isagawa ang kanyang sarili tungo sa tao na nilikha niya bilang mga sisidlan. Ang gusto ng Diyos, pumasok sa iyo, gumawa sa iyo, punuin ka ng kanyang sarili. Di ba? Makiisa siya sa iyo. Hanggang sa itong mga pagpupunong ito ay magsanhi ng paglago sa buhay natin. Upang mapalaganap niya ang kanyang sarili sa buong katauhan natin. At itong pagsasagawang ito na infusing, napaka-special din ang bahagi ng Panginoon bilang isang mata na tumititig sa atin. At sa panahon ng kanyang pagtitig, ginagawa niya tayo mga bukas sa kanya upang mailalin niya ang lahat ng kung ano siya tungo sa atin. At ito ay lumilikha ng totoong pagbabago sa buhay natin. Hindi ito mga pagbabago ayon sa ating mga desisyon, ayon sa ating mga resolution na babaguhin ko na yung sarili ko, gagawin ko siyang ganito, ganito. Walang kwenta yung mga planong pagbabago na yan.
Ang tunay na pagbabago ay resulta ng paglalalin ng Espiritu ni Kristo tungo sa loob natin. Kapag binago ka ng Panginoon sa pamamaraan ng paglalalin, talaga nabago ka. Magkakaroon ng epekto sa buhay mo. Mga bagay na dating gusto mo, wala nang lasa sa iyo. Mga lugar na gusto mong puntahan dati, ayaw mo na. Mga salita na binabanggit mo, kaugalian mong banggitin, unti-unti nawala na rin. Di ba? Mga ugali na hindi mo alam. No? Ayaw na ayaw ng tao na nakikita sa iyo, nawala na rin. Di ba? Kaya yung mga pagbabagong ito ay resulta ng paglalalin. Kaya ang Biblia pinapakita sa atin ng malinaw. Ang kanyang mata ay nagsisiyasat, nagsasaliksik, nagbibigay ng liwanag, humahatol. Pero ang pinakamaganda dito, tumititig upang mailalin ang kanyang sarili tungo sa atin. Amen. The seven eyes of the Lamb as the executor of God's New Testament economy are the seven lamps upheld by the seven lampstands, the seven churches shining and enlightening as the testimony of Jesus. Amen. So sa aklat ng Apokalipsis, muli binabanggit ko yung salitang testimony of Jesus, ang patotoo ni Jesus. Ang patotoo ni Jesus, mga kapatid, ay ang kahayagan ni Jesus. Sa panahon na ang Panginoong Jesus ay naihahayag, nagkakaroon ng testimony ni Jesus. Kapag ang Panginoong Jesus ay naitago, walang testimony. Lalo sa panahon na ito, physically hindi naman siya nakikita. Pero merong testimony of Jesus. No. So dito binabanggit ang 7 mata ng kordero. Ang 7 mata ng kordero ay upang isagawa ang bagong tipang ekonomiya. Okay, maisagawa siya. Tapos yung 7 mata, sinasabi sa atin, ito ang 7 ilawan na nakapatong sa 7 gintong patungan ng ilawan. So, nasundan niyo ba? So, ulitin natin. Okay. Ang 7 mata ng kordero, ang pagsasagawa o executor, ang nagsasagawa ng bagong tipang ekonomiya. Okay, so yan ang nagsasagawa, yung 7 mata. At itong 7 mata na ito ay yung 7 ilawan. Mula sa mata, siya ay 7 ilawan na nakapatong sa 7 gintong patungan ng ilawan. At yung 7 gintong patungan ng ilawan ay ang 7 eklesiya na na sumisinag at nagliliwanag. At yung kanyang pagsinag at pagliliwanag, ito ang patotoo ni Jesus. Na ang ibig sabihin, ang patotoo ni Jesus ay liwanag. Liwanag. Na nanggagaling saan? Sa 7 mata ng kordero. Okay. Na siyang nagsasagawa ngayon upang maisagawa ang buong ekonomiya ng Diyos. Okay. At yung 7 mata na yan din yung 7 ilawan na nakapatong sa 7 gintong patungan ng ilawan. At yung 7 gintong ilawan na yan ang mga eklesiya lokal na binanggit sa atin. 7 eklesiya, 7 gintong patungan ng ilawan, 7 eklesiya. At ang 7 eklesiya, merong pagsinag at pagliliwanag ngayon. At yung pagsinag niya at pagliliwanag niya, yan ang patotoo ni Jesus. Dapat masundan natin to. Kailangan pumunta kayo dito sa MR, i-pray read nyo ito. Upang sa ganon, lumikha siya ng isang paglalarawan sa atin. Na ang eklesiya ngayon, mga kapatid, ay dapat nagliliwanag. At kung ang eklesiya, ang mga eklesiya ngayon ay merong pagliliwanag,
May nakikitang liwanag. Nakikita dito ang patotoo ni Jesus ngayon. Kung ang eklesiya ay walang pagliliwanag, walang patotoo si Jesus ngayon sa mundo na punong-puno ng kadiliman. So anong klaseng eklesiya dapat meron ka? Dapat may liwanag dyan. At yung liwanag na yan ang kahayagan ng 7 ilawan. 7 ilawan na nakapatong sa eklesiya ngayon. At yung 7 ilawan na yan, okay, yan ay sumasagisag sa 7 espiritu ng Diyos. At yung 7 espiritu, yan ay ang 7 mata. Kaya yung 7 dito, paulit-ulit na binabanggit. At sa loob ng 7, merong 3. Di ba? Mata, espiritu, at liwanag. At kung aatras ka pa, may sungay pa. Amen. So, alam ko kasi sa pagtalakay natin sa aklat ng Apokalipsis, medyo naninibago tayo. Brother, ang tataas, ang lalalim na mga expression dito. Tama. Hindi na ito mga expression pa ng gospel. Ito ay mga expression, mga terminology sa huling kapanahunan. At sanayin natin yung sarili natin dito. Kung ikaw ay nasa isang congregation na hindi sinasalita ito at bigla mong sinalita, magugulat ang mga tao sa iyo. Mabuti na lang dito sa loob ng pagbabawi, somehow, meron na tayong mga initial na pagsasalita ng mga terminolohiyang ito. Pero marami pa rin hindi sanay. Ulitin ko, ang mga pananaw na ito ay ang iniyakan ni John kung sakaling hindi nabuksan. Amen. Ito. This burning, judging, purifying, refining, and producing spirit is the lamps upheld by the lampstands, the churches. This means that the churches shine through the lamps, and that these lamps are the spirit, the real testimony. Yun. So, sundan uli natin. Sinasabi niya, okay, yung ningas, okay, humahatol, nagpapadalisay, nagpipino, at na siyang espiritu na nagbubunga ng mga ilawan. So, yung espiritu na nagbunga ng ilawan. Ang ilawan ay naibunga ng espiritu. Okay. At ito ngayon ay nakapatong sa mga gintong patungan ng ilawan, sa mga gintong patungan, okay? At ang mga gintong patungan ng ilawan ay ang mga eklesiya. Okay, so yun. Ito ay nangangahulugan na ang eklesiya ay ang pagliliwanag sa pamamagitan ng liwanag. At ang mga liwanag na ito, alam niyo kung ano ang mga liwanag na ito? Ang liwanag na ito ay ang espiritu mismo. Okay? Siya ang realidad ng patotoo. Amen. So, ang ibig sabihin, kung wala yung espiritu sa eklesiya ngayon, walang patotoo. Walang patotoo. Anong meron dapat sa eklesiya? Ang espiritu. Okay, ang espiritu. Kaya lahat ng activity ng eklesiya dapat merong pagsasagawa ng espiritu. Kapag nawala ang espiritu, walang liwanag, walang realidad ng patotoo. So, yun yung sinasabi. So, ano ang mahalagang bagay sa loob ng eklesiya? Ang pagsasagawa ng espiritu. Noon sinabi natin, ano ang pagkakaiba ng relihiyon sa eklesiya? Ang relihiyon ay mayroong pagtuturo tungkol sa Diyos, binabanggitan Diyos, marami mga pagtuturo. Pero walang espiritu. Walang espiritu na gumagawa. Ang mga pagsasagawa
ay minamaniubra ng mga tao. Lahat naka-program, naka-schedule, nakatalaga. Walang malayang pagsasagawa ang Espiritu. Kaya sa panahon na wala ang Espiritu, ito ay punong-puno ng formality. Mga organization, mga inorganisang mga pagsasagawa. So kailangan, ang Espiritu ay nandyan. Siya ang Panginoon, siya ang may kalayaan, siya ang gumagawa, siya ang nagpo-program ng lahat ng bagay. Kapag ganyan, merong realidad. At itong realidad na ito, ng pagsasagawa ng Espiritu, ito yung patotoo. Kaya, dapat merong Espiritu. Kaya padalas, kung meron tayong gagawin, Panginoon, dalin mo yung Espiritu mo. Bibigyan namin ng kalayaang gumawa. Magkaroon ka ng unang pwesto dito. Kaya ito ay isang training sa atin sa panahon na ito. Amen. Ang Espiritu, ang realidad ng patotoo. Sige. Ito. The more we let the Spirit purify us and refine us, the more He shines through us. And this shining is the testimony of the church. Okay? Ano sabi rito? Higit na binibigyan natin ng daan ang Espiritu para tayo ay padalisayin, papinuhin, okay, ay higit siyang nagliliwanag sa pamamagitan natin. At itong pagliliwanag na ito, okay, ay ang patotoo ng Eklesiya. Ano ang patotoo ng Eklesiya? Ang liwanag. Dapat mayroong liwanag. At itong liwanag na ito gumagawa sa gitna natin. At sa pamamagitan niyan, meron tayong patotoo. Sapagkat ang Eklesiya na nilalarawan ng mga gintong patungan ng ilawan ay para sa ilawan. Alaanin mo yung gintong patungan ng ilawan. Ano ba yan? Display? Mga nilalagay ba yan para merong mga dekorasyon? Hindi. Ang gintong patungan ng ilawan ay upang magkaroon ng ilawan. At ang ilawan ay para sa pagliliwanag. Kung meron liwanag na nanggagaling sa ilawan, na nakapatong sa gintong patungan ng ilawan, merong patotoo. Amen. Okay. Ito ang patotoo ng Eklesiya. This is why we need to open ourselves and welcome Him every day to enter into your being, to refine, judge, purge, and purify us. Diba? So ito ang dahilan kung bakit araw-araw kailangan buksan natin ang ating sarili. Panginoon, bukas kami. Welcome ka sa amin araw-araw upang gumawa siya ng pagpipino, paghahatol, paglilinis, at pagpapadalisay sa atin. Kasi tayo ay isang sisidlan. May mga panahon na nalalagyan niya ng mga contamination. Kaya yung Espiritu, buksan mo ang sarili mo, linisin ka niya. Di ba? Magkaroon siya ng pagpapadalisay sa loob natin upang tayo ay mga sisidlang laan lamang para sa Espiritu. Amen. Then, He will shine to us. And this shining is the testimony of the church. Okay, so yung pagbukas mo ng sarili mo, gumawa siya, nilinis ka, pinadalisay ka, inalis niya lahat ng mga bagay na sanhi ng kadiliman ng ating buhay. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng pagliliwanag. At itong pagliliwanag na ito ay ang siyang patotoo, ang realidad ng Eklesiya ngayon. Amen. Amen. So lahat ng ito, okay, ay ang patotoo ni Jesus mismo. The testimony of Jesus is the shining of the seven spirits from within all the believers in the churches. So yan yung conclusion. Na ulitin ko, sabi niya, ang patotoo ni Jesus
ay ang pagliliwanag ng 7 espiritu mula sa kalooban ng lahat ng mga mananampalataya sa loob ng eklesiya ngayon. Yan ang patotoo ni Jesus ngayon. Kaya ang Panginoon, siya ay naihahayag sa loob ng eklesiya sa pamamagitan ng mga believers na nagbukas ng kanilang sarili sa Panginoon. Hinayaan nila ang Panginoon na linisin sila, padalisayin sila, papinuhin sila mula sa mga kagaspangan, papinuhin. At mailali ng kanyang sarili. At sa pamamagitan nito, magkakaroon ng liwanag mula sa mga believers. At ito ang patotoo ni Jesus ngayon sa loob ng eklesiya. Okay, so may prayer dito. We should pray, Dear Divine Flame, come and judge, come and purify, come and refine, that you may produce the golden lampstand. Amen. So, maiksing prayer, pero napaka-meaningful. Sabi niya, Mahal na dibinong ningas, dumating ka at humatol. Narito, padalisayin mo kami. Narito, papinuhin mo kami upang makapagbunga ka ng isang gintong patungan ng ilawan. Amen. Ito yung sinasabi natin na ang eklesiya ay dapat isang gintong patungan ng ilawan. Sapagkat yan ang patotoo ni Jesus ngayon. Kapag tayo ay hindi umabot sa pamantayan ng Panginoon, may pagkakataon na aalisin niya ang gintong patungan ng ilawan sa gitna natin. Ang ibig sabihin niyan, mawawala ang patotoo ni Jesus sa gitna natin. Napaka-peligroso. Di ba? Ano mangyayari sa eklesiya pag wala ng patotoo ni Jesus sa gitna natin? Ano mangyayari? Wala. Ang mahahayag dyan ay ang ating mga sarili, ang laman, ang natural na buhay natin, ang mga bagay na kung anong meron tayo. Lahat ng yan ay kadiliman. Amen. Ang Panginoon, ang Diyos lang ang liwanag. Amen. 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 So by His mercy, we need to be open to Him. Every day, we need to tell the Lord, Lord, come. I am open to you. I open every avenue of my being to you. Enlighten me, search me within, and expose me. I want to be enlightened by you and exposed in your light. So mga panalangin, mga panalangin natin na ito mga kapatid, ay tumutugma sa kalooban ng Diyos. Mapapansin nyo, walang mga salita dito na, Panginoon, bigyan mo ko ng trabaho, bigyan mo ko ng mahabang buhay, bigyan mo ko ng panggastos, malapit na ang bayaran ng bill. Wala yan dito. No, ang mga panalangin dito ay ang mga dalisay na panalangin na may kinalaman sa ekonomiya ng Diyos. No, hindi ko sinasabing wag na kayo mag-pray para sa inyong mga pangangailangan. Pero sa Biblia, ano sabi ng Panginoon? Hanapin niyo muna, okay, ang kanyang katwiran. Seek ye first His kingdom, ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Lahat ng mga bagay maidadagdag na sa iyo. Kadalasan, ang pinapanalangin ng iba ay yung mga bagay na idadagdag na lang. Idadagdag na nga, hinihingi pa. Oo. Pero ang unang laman ng ating puso ay ang pagsasagawa ng ekonomiya ng Diyos, ang kanyang hangarin na siya ay magkaroon ng patotoo sa eklesiya, maihayag siya, makita ang kanyang liwanag, no? At sa pamamagitan nito, magkaroon ng kalwalhatian ng ating Diyos. Instead of shutting ourselves up and hiding from within, from Him, we need to pray, Lord, we are open. Come and shine upon me, and shine from within us, and enlighten every avenue and every corner of our being. We desire to be exposed, purged, and purified.
Amen. So, praise the Lord.